Hello! Ayun, isang mapagpalang araw muli mga katsukaran at welcome muli sa aking channel. Ngayon po ay, bago po yan kung ngayon ka palang nakapanood o ngayon ka palang naligaw sa aking channel, please don't forget to subscribe at pakipindot nyo na rin po yung notification bell, okay? At piliin nyo po yung all para kapag meron po tayong mga bagong video ay agad po kayong manonotify, no? So, ayun mga katsukaran, ang ating pong topic ngayon ay tungkol pa rin po sa mga uuwi. Yan, ng mga OFW, pauwing mga OFW, kung bakit ito po yung laging nagiging topic ko. Nakasubaybay ako sa ating OWA para malaman ko kung ano yung pwede natin gawin. At ngayon po ay isi-share ko naman sa inyo kasi pauwi rin ako. So, yun nga lang, wala pang eksaktong date. Okay, pero pauwi po ako. Ayan. So, yun mga katsukaran, no? Panoorin po natin ang bidyong ito hanggang sa matapos. So, ito po yung update ng OWA para po sa mga pauwing OFW. Kaya, panoorin po natin. Hello po sa ating mga mahal na OFWs. Andito po tayo sa opisina ni Director Reg Galias, ang ating head ng Repatriation Assistance Division dito po sa OWA. Hello, Dear Reg. Hello, DA. Magandang hapon. Kamusta? Okay naman po. Surviving tayo, DA. Laban lang. Ilan na ba ang ating mga OFWs na napapauwi dito sa Pilipinas hanggang sa kanilang mga probinsya simula nung pandemya? Simula siguro, DA, nung March. More than 450,000 na yung umuwi at napauwi natin sa probinsya. No? Hindi kasama dun pa yung mga umuwi lang sa NCR or yung sa mga malapit na regions kasi nasusundo na sila ng families nila. So marami-rami na, almost 500,000 na. Wow! At marami na siguro sa kanila nakabalik na ng ibang bansa para magtrabaho. Pero ganun kalawak na yung na-assist natin sa OWA. Ilan ba kada araw ang dumarating ng mga OFWs? Sa ngayon, ang dami ng umuwi, nasa 2,800 to 3,000 per day. Those are returning overseas Filipinos. Siguro 50 to 60% doon, OFW. So, expected namin every day, sa ngayon, nasa 1,500 to about, siguro mga 2,000, depende sa araw na OFWs na umuwi. Ako, napakadami po niyan. Sobra. Kaya pag-usapan natin, since nasa OWA tayo, yung protocol at guidelines para sa mga OFWs na uwi ng bansa. So, halimbawa, may OFW galing sa Saudi. Ano ba yung kailangan niyang gawin bago siya sumakay ng eroplano? So, pag land-based at sea-based, no, ang number one advice natin sa kanila, mag-register sa OASIS. So, oasis.owa.gov.ph. Ano siya? Portal siya ng OWA. Doon natin natatrack na may pauwing OFW. So, nakikita rin yun agad ng ating MIS department, ng ating management. So, na-advise din kami na may mga cases, may mga special cases, mga may sakit, o kaya may mga distressed OFWs, o mga special cases na, or may bata, may minor, may buntis, nalalaman natin through OASIS. Kasi pwede nilang isulat doon, ano bang klaseng assistance ang kailangan nila sa OWA, transportation ba, quarantine, medical. Eventually, ginagamit din kasi natin yung information na yun for livelihood or repatriation assistance kung qualified sila pag uwi nila sa probinsya. So, yun yung unang-una. Sana mag-register yung mga OFWs natin sa oasis.owa.gov.ph. Second, yung preparation na mismo sa sa departure. So, kung repatriation cases, yun naman ay inaayos ng ating Philippine Embassy at ng POLO, ng Philippine Overseas Labor Office natin, to our welfare officers.
So, nalilista doon kung sino yung mga OFWs na umuwi. So, pag nalaman na yan ng Polo at ng welfare offices natin, ibabato yung information agad dito sa atin sa central office, particularly dito sa division ko, sa Repatriation Assistance Division, na ma-monitor namin everyday kung ilan yung flights na dumarating, ilan ang cases ng OFWs doon, kung may tinatawag tayo physically ill, or mentally ill, or distressed cases. Mga buntis pa. Mga buntis, minsan naka-stretcher, minsan stroke patients, na uuwi na sa Pilipinas. Kailangan kasi na nakaabang kami doon kasi ang nasa Repatriation Assistance Division yung team ng nurses ng OWA. So, magdi-dispatch tayo ng ambulansya, ng nurses, ng airport counter officers natin, ready sila to assist yung mga special cases na ganun. So, bago sila umuwi, lapit sila sa welfare officers natin sa Polo para alam yung mga special needs nila. Tapos, siguro 2 days or 3 days before the flight, they have to register for the swab testing kasi required na yun, mandatory under the IATF na lahat ng umuwing overseas Filipinos, whether OFW or non-OFW, subject siya sa swab test bago siya umuwi sa kanilang pamilya. This is part of our country's protocol para hindi mag-spread yung virus natin. Lalo ngayon may regular COVID, may UK variant, may UK variant. Nakakahawa daw. Yes, and may South African variant. Ako, among other things na hindi pa natin nadidiscover sa ngayon. So, under the IATF policy resolution number 96, required na ngayon na pagdating, diretso sa quarantine, tapos on the 6th day, dun sila masaswab. So, bago pa mangyari yon, bago pa sila umalis ng, halimbawa, ng Saudi, sabi mo nga, mag-register sila kung land-based, sa Red Cross. So, mayroong link ang Red Cross sa ECIF, yung electronic client information form. Doon nila mag-register online, fill upan nila yon, including their PhilHealth number. Kasi ang swab test DA, pag land-based, di ba, libre siya. Sagot ng gobyerno, sagot ng PhilHealth. So, you have to input your PhilHealth number. Pag sea-based, ang sasagot naman po sa kanilang swab test ay first aid. First aid diagnostics na sagot po ng Philippine Ports Authority. So, sagot din ng gobyerno. Libre yon, walang bayad. So, kailangan lang mag-rehistro beforehand. So, walang favoritism to. Sea-based o land-based, sagot ng gobyerno ang inyong swab test. Libre po. Libre siya. So, kailangan lang fill upan yung information beforehand. At importante emails. So, kailangan valid ang emails. Active at valid ang emails. Yung kayang buksan. Yung ilalagay nilang email dun sa information para doon nila matatanggap yung kanilang resulta. Yes, ma'am. Kasi ano yan confidential information. Hindi pwedeng basta-basta ibigay sa kahit sino. Even to us in OWA, unless we get consent from the OFW. So, Reg, ito na. Ready na siya sa bagahe niya. Si OFW, nakapag-register na dun sa online. At sasakay na sa aeroplano. Paglapag sa aeroplano, ano yung inaasahan nila? Okay, so sa aeroplano, since requirement usually na dapat naka-negative swab test din sila. Negative sila sa swab test before sumakay sa aeroplano. Kasi requirement naman talaga. So, siguro wag nating expect na naka-social distance sila sa aeroplano. Kasi ang understanding is lahat sila negative upon embarking sa aeroplano. So, magkakadikit sila. Pero we have to follow the safety protocol na they have to wear their face mask and face shields all the time during the flight. So, pagdating sa aeroplano, so as they wait there, so make sure they have time to still register kung hindi pa rin malinaw yung, hindi pa sila kompleto sa registration nila sa Red Cross, sa Oasis. At merong magbi-briefing sa kanila doon, gagabayan sila. Yes, so pwede sila magtanong doon sa airline kasi nabibrief naman sila kung ano yung procedure ng Pilipinas pagdating nila dito. So, once they land dito po, so whether that's in Manila, Cebu, or Clark, so pagdating dito, meron po mag-a-assist sa kanila. Siyempre, OWA is at the forefront din ng frontline, ng assistance natin pagdating sa airport. Dito sa Manila DA, pagdating nila, makikita nila yung Philippine Coast Guard na partners natin. They will be ushered in a briefing room. So, dun po, bibigyan kayo ng information, kung ano yung mangyayari sa pagdating nyo. Dadaan ba kayo sa swab test? Ano po yung quarantine na pagdadaan? Anong ibig sabihin ng quarantine? Ano yung mga bawal pwedeng gawin sa quarantine? At ano yung
may dapat bang bayaran or wala, at paano nila makukuha yung result, or paano sila makakauwi sa probinsya. Okay, tama po yan, Dear Reg, ano? Quarantine, kasi ang iniisip ng ibang OFWs natin, pag quarantine, kinukulong sila. Hindi. Oo, hindi. Ang tagal namin nakakulong dito. Bakit pa natin sila kinukulong o kina-quarantine? Oo, hindi naman hindi siya kulong. Ano siya, parang quarantine kasi we have to follow the protocol. It's part of a safety protocol kasi nga, especially dun sa mga tinatawag na restricted countries, no, classified na restricted countries, or where yung virus is spread, may local transmission, because we are exposed, kapag nandun tayo sa galing sa bansa yan, we got exposed to the virus. Meron kasing tinatawag, hindi po ako doktor, pero base sa information na sinishare sa atin sa ng Department of Health na ng IATF, it takes 14 days para yung virus ay mawala sa sistema, whether kapag na-expose man tayo. So even us here in the Philippines, bakit ang quarantine ay 14 days? Kasi dun nawawala, pag na-acquire natin yung virus, within 14 days, masished yung virus na yun sa katawan natin. Mawawala na siya. Kaya po ganun 14 days ang requirement. That's the explanation to us. However, cognizant din naman ng gobyerno natin na hindi madali na magstay sa quarantine kasi may mga days na may family emergencies or may reason sila for coming home. So, ang ginawa nga po ng IATF is that pagdating, now we are required to swab them on the 5th day, 5 days after arrival or on their 6th day. Kasi po, ang viral load, sabi ng Department of Health, ang viral load ng isang taong exposed sa any kind of virus ng COVID, within the 5th to 8th days, doon po tumataas ang viral load. So, we have to swab them between day 5 to day 8. Kasi doon po nakikita talaga kung totoong positive ang isang tao for COVID. Kaya po, tinanggal na yung swab sa airport, sa arrival. So, wala na pong, ulitin lang po namin, wala na pong swab sa airport upon arrival, whether sa Manila, sa Clark, or sa Cebu. Lahat po ng arriving OFWs, after 5 days na po. Reg, sabi naman OFWs natin, mas okay yung protocol dati. Pagdating sa airport, swab. Tapos matutulog sa quarantine hotel. Pag may resulta ng negative, uwi na kami. Bakit hindi daw pwedeng ibalik na lang doon? Hirap na daw po sila. Oo nga. Naintindihan namin yun, ma'am. At alam natin yun sa isang taong proseso na pinagdaanan natin. No? Pero changing kasi yung virus din. So we also have to adapt doon sa temperament or yung sa protocols natin sa safety. Hindi pwedeng same lang. Kasi napansin natin nung nasaswab sa una, tapos magme-negative, so technically parang 3rd day or 2nd day pa lang yan sa Pilipinas, negative pag alis ng hotel, pagdating sa bahay, positive. Nako. So kasi that's their 5th day na siguro. So yung viral load hindi pa ganun kadami upon arrival. So yun ang iniiwasan natin, DA, na wag false, tinatawag nilang false negative. Kasi syempre ayaw nating masisi, ayaw din nating mapahamak yung family ng OFWs. Marami na rin kasing nagkaroon ng ganong cases, and we really want to avoid yung mga ganong sitwasyon para rin sa kapakanan ng communities and yung families ng OFWs. So, Dear Reg, halimbawa si OFW from the airport, the briefing na siya, may mga pinilaman na forms, dadali na siya ng OWA bus sa OWA quarantine hotel. So, nakausap ko rin po yung mga house parents natin na bago mag-check-in, i-briefing din sila. So, ngayon, papasok na sila sa kanilang mga solo rooms. So, dumating, di ba, halimbawa, February 10, bibilang sila ng 6 na araw, day 1 yung Feb 10, at dun sila isa-swab. So, day 6, di ba? So, Feb 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, Feb 15 sila isa-swab. Ano naman yung ginagawa? Ano yung mga nangyayari kaya sa OFW pag nasa kwarto lang sila? Halimbawa, yung pagkain, libre ba? Yung wifi access, meron ba? Paano naman yung mga nangailangan ng gamot? So, kailangan mabantayan sila within 6 days. Yes, correct, D. So, balikan ko lang, D, na yung quarantine po, no, sagot din yan ng OWA. For libre, ibig sabihin. Libre din yan. Walang bayad. For the entire time na
andun po sila from time of arrival hanggang makakuha sila ng negative swab test. So, Sea-based yan at land-based sea-based pareho. at land-based. So, pag sea-based po, pwedeng agency ninyo ang mag-quarantine sa inyo or yung agency nyo makikipag-usap lang sa OWA para kami ang sasalo ng inyong quarantine. Basta wala kayong babayaran. Wala pong babayaran. Dapat sagot yan ng OWA or kung sea-based, sagot ng agency. Okay. Either way, wala pong dapat bayaran ng OFW. So, pagdating po dun DA, so, sabi mo nga, meron kaming tinatawag na house parents. So, sila yung representative ng OWA sa hotels at sila rin yung pwede nyong lapitan in case may kailangan kayo during quarantine. So, yung house parents po, i-brief sila, explain po doon ulit yung protocol, ano yung mga bawal. So, pag sinabing quarantine, naka-isolate lang po sila. So, bawal po ang may ka-share sa room. Hindi po pwede yon. So, hindi pwedeng bumisita sa kapitbahay na kwarto. So, bawal lumabas. Bawal lumabas. Alam nyo na. Oo, bawal siyang lumabas kasi avoid natin yung situation na baka yung kasama mong pala sa flight or dun sa hotel ay mas mataas ang viral load sa'yo at siya ay nag-positive. So, ayaw mong ma-expose sa ganong cases. Oy, Direct, napapag-usapan natin na bawal yung magkasama sa room. Kaya alam mo yung mga nagtatanong ng OFWs, paano kung uwi sila kasama yung kanilang anak? O kaya asawa? O kaya matanda na magulang? So, paano kung kailangan nila ng assistance? Paano yun? Kapag under the IATF and Bureau of Quarantine, no, DOH rules, kapag individual na adult, whether kapatid, magulang mo yan, asawa, anak, kung adult kayo pareho, healthy naman, meaning wala kayong sakit or hindi kayo kailangan bantayan, required po talagang mag-isa-isa lang sa kwarto. So, hiwalay. Hiwalay. Unless po, halimbawa kung senior citizen at makikiusap naman na kailangan may kasama sa kwarto yung senior citizen na magulang, papayag naman po yan. Or yung bata, halimbawa pag minor yung bata, kasama siya ng isang parent. Hindi pwedeng lahat ng bata ay nasa isang parent. So, kung halimbawa dalawa yung bata, hiwalay. May isang sa nanay, may isa sa tatay. As long as yung kailangan may supervision yung minor or yung adult na senior citizen na nangangailangan ng mag-assist halimbawa sa gamot or sa food. Same goes kung may sakit yung OFW. Pinapayagan naman natin na may mag-assist sa kanya doon, but they have to sign a waiver. Bakit? Kasi may cases na tayo before DA na magkasama sa room, yung isa positive, yung isa negative. So, anong nangyayari? Pag ganun kasi DA, yung negative, hindi pa rin makakauwi. Ma-extend yung quarantine nila. Until ma-test siya ulit at mag-negative siya ulit. Kasi yung isa dadalhin natin sa tinatawag na stringent facility. So, ibang hotel naman yung DA. Para sa mga positive. Oo. Yung negative case na yon, although negative siya sa swab, posible kasing during the time of quarantine na na-expose siya lalo. So, parang kailangan din mag-stay muna siya until mag-reswab siya at mag-negative. Hindi mas lalong mapahiwalay pa sila niyan. Parang ganun. Those are the consequences. That's why kailangan natin DA ng waiver para alam din nila yung posibleng mangyari sa kanila just in case may isang nag-positive sa kanila. But we do allow it only on special circumstances po. Paano naman, Reg? Halimbawa, tapos na yung quarantine, no? At yung iba hindi makapag-intay kasi kaya nga umuwi dahil kailangang pumunta sa burol ng kamag-anak. Paano yung mga ganong sitwasyon? Masakit sa dibdib na tayo rin, di ba, nahihirapan tayong i-handle yung mga ganong cases. Pero kasi po, wala po sa kiusap lang din po namin, wala po sa kapangyarihan ng OWA ang magbigay ng exemption. Yan pong exemption na yan ay nasa kamay ng ating Secretary of Health, kay Secretary Duque. So, all requests for exemption, lalo na po ganyan may family emergency, may sakit yung nasa ospital ang anak, magulang, kapatid, or kahit anong family member. As much as gusto natin silang tulungan, hindi po natin sila pwedeng palabasin because that's more dangerous. Baka ma-expose pa nila yung ibang tao yung family member nila to the virus. But we can help write the request to the Secretary of Health. Hindi lang natin mag-guarantee DA na mabibigyan siya ng assistance. Pero kung ano man yung kaya nating ibigay hanggang sa kaya, itatry naman po natin at nauunawaan niya ng ating administrator at ninyo yung mga ganong cases. Okay, so Reg, halimbawa may resulta na si OFW at negative result.
So, ano na ang mangyayaring susunod? Okay, so pag negative na sila DA, so lalapit sila ulit sa house parent natin, inform nila na may negative swab test na sila. Ang gagawin ng house parent natin, magre-request na tayo ng Bureau of Quarantine Certificate. Yun po kasi ang requirement ngayon, no? So, aside from the negative swab test result, you also have to get a Bureau of Quarantine Certificate. Nagagawin yun ng house parent natin for them. So, pag nakuha na nila yung DA, malalaman na ng house parent na okay na siya, ready na for transfer going home. So, pwede na siyang magpasundo sa kanyang family kung nakatira lang siya sa Metro Manila. Pwede siyang sundin sa hotel? Yes, diretso yun. So, ang kailangan, opo, bawal lang mag-grab or mag-hire ng taxi para sumakay pa uwi. So, preference po natin, susunduin sila. So, gusto lang natin DA na masiguro na uuwi yung mga OFWs natin na negative sa kanilang mga pamilya, no, at sa kanilang communities. That's for their safety rin naman po talaga. Pag-usapan natin, halimbawa, dito sa Maynila, pwedeng sunduin. Si OFW, taga Cebu, kunyari. Pero gusto niya magstay muna sa Manila. Okay. Pwede ba yun na paglabas ng negative result niya, dito muna siya sa Manila, tapos saka siya babiyahe ng Cebu? Pwede ba yun? Ang consequence, pwede yan, DA. Hindi naman tayo nagre-restrict na umuwi ka kagad. Kaya lang, ganito yung consequence, no? So, may mga ganyan kasi seafarers, parang magte-training muna, tapos bago umuwi sa probinsya. Problema natin sa ganyan, required na po kayo mag-reswab. Kasi exposed ka na eh. Nako. Ang gusto kasi sana natin, kung negative ka na, diretso ka sa uwi. Kasi parang, safe ka rin uuwi sa community mo. Tama. Pag lumabas ka ng isang araw or 2 araw lang, mag-invalidate na yung swab test mo eh. O, tsaka hindi pa nakakompleto yung 14-day quarantine. Correct. Isa yun. So, yun yung isang mandatory requirement DA. So, pag may mga ganyan nagpapaalam, wala naman tayong choice kundi payagan sila. Pero yun, may condition yun. Bagong protocol. Reswab, yan sariling bayad na nila yan DA. Hindi na yan sagot ng gobyerno. And remember, mag-isolate na naman sila hanggat mag-negative sila. So, medyo mahal din ng swab test. So, ayaw natin na magkaroon ng ganong burden sa kanila. So, as much as possible, pag negative, uwi na tayo. So, halimbawa, negative, may result na siya, may BOQ certificate. Naka 8 days, halimbawa siyang quarantine sa kanyang quarantine hotel. Requirement, dapat maka 14 days. So, uuwi na sila sa kanilang mga probinsya. Ano yung mangyayaring susunod, dear Reg? Okay. So, sa quarantine certificate nila DA, sa BOQ, nakalagay doon kung ilang araw sila sa quarantine sa Manila. So, yun, papakita nila yun sa LGU nila once they arrive sa LGU. So, yung remainder ng days ng 14 days, so kung 8 days na sila sa Manila, assuming na they return to the province on the same day na lumabas sila sa hotel, so yung remaining 6 days, yun na lang ang tatapusin nila sa LGU. Ngayon, may concerns yata yung ibang OFWs kasi sa dami ng probinsya natin sa Pilipinas, pwede bang umuwing diretso sa bahay? Ang sagot ay hindi sa lahat ng pagkakataon, DA. Kasi may subject naman tayo ngayon at ang mga OFWs natin sa ordinances ng local government. So, ang depende sa probinsya, pwede kang mag-home quarantine or pwedeng sa LGU ka naman mag-isolate ulit para sa remainder ng 14 days hanggang matapos mo yon. For instance, sa Cebu, sa provinces ng Cebu, pag may letter of acceptance kayo sa LGU nyo or nag-register kayo dun sa Tri-Cities ng Cebu, pag nag-coordinate, in short DA, kailangan mag-coordinate sila sa LGU beforehand para alam nila yung protocol pagdating nila sa probinsya. Sa Cebu kasi minsan inaalaw na nila yung home quarantine. As long as makapakita nila na may negative swab test sila at yung quarantine certificate. Kasi minomonitor na lang sila ng barangay health units nila. Meron kasi DA ng mga LGUs pa rin na sadly nag-require ng 14 days pa rin upon arrival. So, kung imagine natin yung case na nabanggit mo DA, so 8 days na sila sa hotel plus 14 days sa probinsya. So, 22 days. Karamihan ng OFWs natin, maswerte na yung 1 month na may bakasyon sila. Yung iba 2 weeks lang. So, kawawa naman 1 linggo na lang yung masuspend nila sa pamilya nila. So, gusto natin na maputol sana yung ganong practice at i-accept nila na yung remainder days na lang po yung i-observe sa LGUs. So, dear Reg, tanong ng mga OFWs natin, sino sasagot sa quarantine facility nila kung required halimbawa sa LGU na mag-quarantine pa sila?
Opo. Sa LGU, ma'am, sagot po yun ng local government unit. May mga certain provinces lang, halimbawa po sa Cagayan de Oro, minsan kasi late na dumarating yung flights natin sa CDO, i-hotel muna ulit sila ng OWA hanggang masundo po sila ng kanilang LGU. So, yun din, no, wala ring sasagutin ng OFW kung uuwi sila sa probinsya, dapat. Kaya lang, may mga cases po kasi na yung OFWs natin, pag uwi, wag po natin i-expect na yung klase ng hotel sa Manila ay pareho ng hotels or ang quarantine facilities sa LGU ay ganun din na hotels. Meron kasi minsan, syempre, DA schools, dormitories yung pupuntahan nila, or pwedeng hospital, pwedeng makeshift lang yung mga quarantine facility. Medyo realistic po tayo, no? Quarantine po yun, we make do with the resources of government. Pag hindi po pumapayag ang OFW na doon mag-quarantine at mas gusto niya sa hotel, pag ganun po, siya na po yung magbabayad. So, wag po tayong magagalit sa mga local chief executives natin kasi medyo kailangan nating explain, no, na ganun talaga yung proseso ng quarantine. Pati yung transportation DA, dapat sagot yan ng LGUs. So, dapat hindi rin po gumastos ang OFW pag So, Direg, nabanggit mo yung transportation. So, halimbawa, tapos na nga yung kanyang pag-quarantine dito sa Maynila, libre din ba yung kanilang eroplanong sasakyan papuntang Visayas, Mindanao, Palawan? At kung sa within Luzon naman, libre din ba ang kanilang sasakyan? Siyempre kasama yan sa OWA Cares natin. So, diba, transportation is one important feature ng OWA Cares, lalo na during COVID. Sabi mga pag Luzon bound, dahatid po kayo ng bus. So, susunduin kayo sa hotel ng OWA buses. Ihahatid po kayo sa PITX, Parañaque Integrated Terminal Exchange. Nandun po naghihintay ang chartered buses ulit ng OWA sa lahat ng points ng Luzon. So, from north to south hanggang Bicol po. So, may mga drop-off points tayo, DA. Doon po natin sila ibababa. Meron pong bus officers at house parents po, minomonitor po sila hanggang makauwi sila. Doon po sila pwedeng sunduin na ngayon ng kanilang pamilya o kaya ng LGU kung halimbawang sasakay pa sila ulit ng ferry or sa mga ibang islands kung saan sila uuwi. Pag Palawan and Visayas, Mindanao, meron po tayong sweeper flights ang tinatawag. So, OWA flights din po ito. Sagot ulit ng OWA, wala rin pong bayad. So, kung uuwi kayo sa probinsya, ihatid naman po kayo ng OWA buses sa NAIA Terminal 2 sa Centennial Airport. Doon po naghihintay na naman ang OWA team natin at ang Coast Guard at ang NIA. I-assist po kayo na makasakay sa flights nyo. Wala rin pong bayad. Parang bus terminal lang ang ginagawa natin sa NAIA. So, kung ang destination mo halimbawa ay sa General Santos, meron tayong flight to General Santos every day. So, ang flights natin is sa hapon, between 1 p.m. to hanggang mga 5 p.m. Cebu, Davao, Gensan, Cagayan, Palawan, Bacolod, Iloilo, at among many others na flights DA. At ito ay chartered, ibig sabihin eksklusibong para sa mga OFWs Yes po, DA. Kaya natin ginagawa yung DA kasi we want to make sure again na safe sila, hindi sila exposed sa mga hindi na swab or walang negative result. Kasi nga gusto natin, pag uwi sa probinsya, negative sila sa swab test result. Hindi sila exposed, hindi sila danger sa community nila. Ayan po ha, libre. Sa inyo eroplano, sagot ng gobyerno. Siyempre dahil kay Tatay Digong. Meron din DA na food doon. So, habang naghihintay sa PITX at sa airport, may pagkain, breakfast, lunch. And kung abutin lang sila doon ng dinner, meron din po doon food. So, lahat po yan ay sagot ng OWA, ng gobyerno natin. Ako, Direg, syempre, ang ganda ng serbisyo ng OWA, lahat-lahat. Tanong ng mga OFWs natin, paano yan? Undocumented ako. Wala akong mga papel. Hindi na ako active member ng OWA. Sino-sino lang ba ang nasiservisyohan ng OWA ng mga OFWs? Okay. Hindi po exclusive lang sa active OWA members ang assistance natin during COVID, no, DA. Kasi po yung pondong binigay sa OWA ay para sa OFWs. So, base na rin sa instructions ng ating administrator at ng board ng ating OWA, yung assistance po na binibigay ng OWA ay para rin sa undocumented. So, kung sabi mo nga, DA, wala siyang papeles pag-uwi, or halimbawa, nag-change siya ng visa pagdating sa ibang bansa, uuwi siya na may proof naman siya na siya ay nagtrabaho halimbawa. So, pag-uwi,
Ganun din po, pakita nyo lang yung proof na kayo ay nagtrabaho or sabihin nyo dun sa counter namin na na ako po ay worker. Wag po kayo mahiyang umamin, hindi naman po kayo ipapahuli ng OWA. So, sabihin nyo lang po na undocumented, inaayos pa yung papeles. So, the same kind of assistance ang ibibigay natin, whether OWA member or hindi, or undocumented ka man or documented. Pero syempre, we want na sana lahat ng OFWs documented at active OWA members. Dahil syempre, pag miyembro ka ng OWA, protektado ka. Mas maraming benefits, programs, and services. Lalo na pag gusto mo ng magnegosyo, okay, mga pangkabuhayan. Correct. Ito na lang, D-Reg, tanong po ng OFWs, paano kung may kasama silang kamag-anak, anak, asawa, or magulang, sagutin ba ng OWA yung kanilang quarantine hotel, swab test? Sagot natin ang dependents ng OFWs. So, kung uwi sila with their families, asawa, anak na minors, sasagutin natin yan. So, quarantine, swab test, food, transpo, sagot natin. Paano kung buong pamilya, D-Reg, buong barangay? Yun ang concern natin, DA. No? We can only support and provide assistance sa OFW and their immediate dependents. Kung may asawa at anak, yun po yung sasagutin. Kung OFW na kasama ay magulang or kapatid, yun pwede po nating sagutin yun. Pero kung buong barangay po yung dala, medyo hindi po lahat kakayanin nating sagutin yon. I-refer na lang po natin sila. May tinatawag pong Oplan Kalinga. So, yun naman po ay government facility rin. So, those are for non-OFWs naman po. I-refer natin sila sa partner natin sa Department of Tourism. Under Oplan Kalinga, they will get the same kind of services, but under the Department of Tourism, Oplan Kalinga po. Kaya meron pa rin pangangalaga kahit hindi OFW, kasi syempre nagsiselos din yung iba, hindi kami OFW, pero Pilipino pa rin kami. Wag po kayong mag-alala, meron pa rin pong serbisyo para sa inyo. D-Reg, maraming salamat sa inyong oras. Mensahe na lang po sa ating mga OFWs. Thank you, DA, for allowing me to be part of the show. Yun po, no? So we want to, unang-una, DA, yung OFWs po, hindi po sila source ng COVID virus. So let's all be fair. Ingatan din po sa mga OFWs po, no, ito pong lahat ng ginagawa namin para sa inyo ay para sa kapakanan nyo, sa safety po ninyo, ng family nyo, ng community nyo. Ayaw po namin na magkakasakit po kayo. So, para po sa mga hindi pa siguro namin nasagot na tanong, pwede po silang tumawag sa aming hotline 1348. Dito po sa division ko po, sa Repatriation Assistance Division, trunk line po ng OWA 8891-7601, local 5213. So, pwede po kayong dumiretso ng tawag sa amin din po kung hindi kayo makapasok or hindi po masagot ang inyong mga call sa aming hotline. Pwede rin po mas mabilis sa Facebook. So, we have a official Facebook ng OWA, owa.gov.ph. Meron din po yung OWA Quarantine Ops. Meron po kaming team na sasagot sa inyo agad-agad sa inyong mga katanungan. Emails po, pwede rin po mag-emails yung nabanggit nyo, DA, na may nagre-request na umuwi. Ang email po ng RAD ay rad@owa.gov.ph. So, padala niyo po yung information doon and we will try to respond as soon as we can. Pero asahan niyo po na tutulong po kami sa inyo. At dito po nagtatapos ang isa namang episode ng OWA at your service. Ako po si DA Mocha Uson. Thank you, D-Reg. Thank you, DA. Laging tatandaan, sa OWA, ang miyembro protektado. Ayun, ilalagay ko po yung link ng Oasis link. Ilalagay ko po sa description box at saka po yung sa Red Cross. Ilalagay ko rin po sa baba, kaya puntahan nyo na lamang po. At nang makapag-register na po kayo kung hindi po kayo nakapag-register pa. Yung mga pauwi na 3 days before, yan, kailangan nyo po itong pilapan at makapag-register po kayo. Sa baba po ng description box, tingnan nyo po ang mga link. Ayun, so maraming salamat po at natapos mo ang bidyong ito hanggang sa huli. Ayan, so at sa mga pauwi po, God bless po sa ating lahat at happy trip na lamang. Ayan, sana'y magkita-kita tayong muli and hanggang dito na lamang and bye-bye!